Mahal ng presyo ng mga bilihin sa bansa nitong Marso. Bigas ang nakikitang may pinakamalaking tiraas sa presyo. Ang matindi, posibleng magmahal pa raw yan dahil sa El Nino. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Eksakto, Amelia, sinesensationalize to confuse the people. Pinapalaki, sinasalsal lang eh. Parehong may regular na trabaho. Liit-liit na bagay. Kaya, alam mo yung gobyerno ngayon, ang OA, sa totoo lang. Ang mag-asawang sina Rick at Cha Audal na taga Mandaluyong. Sa hirap ng buhay dahil sa pinag-aral ng mga anak, nagtayo pa nga sila ng sari-sari store at naglalako ng merienda para pandagdag kita. Pero kahit sumasahod at may tindahan na, kinakapos pa rin daw sila minsan. At syempre yung sa pagkain, mga mamahali yung bilihin na ngayon. Hindi na namin dati, yung 500, marami na ako nabibili. Ngayon talaga sir, wala. Pag bumili na ako ng 1 kilong karne, wala na. Kunti na lang yung matitira. Tumingin kayo sa mga international YouTube channel, yan po ang dinidiscuss. Dinagamit ng Amerika yung gera, di umano, ng mga kano, kasi kumikita sila dyan sa bentahan ng mga firearms. Huwag tayo makisali sa ganyan. Wala tayong kalaban-laban dyan. Let's mind our own business. Kaya lintik na EDCA na yan. I'm really waiting for Sara to take the palace on 2028 para matanggal yung EDCA na yan. And I strongly believe, in my honest opinion, lahat ng kakalaban sa mga Duterte ay posibleng susuportahan ng mga kano. That is very possible. Why? Because they know ang mga Duterte ay hindi magpapatuta sa Amerika. Hindi nila kaya ang kalidad ng mga Duterte. Kaya nga po bilib ako sa Duterte. Hindi sila kaya ng drug lords, hindi sila kaya ng rebelde, at higit sa lahat, hindi sila tuta ng Amerika. Kasi kaya tayo napapahamak ngayon dahil dyan sa EDCA. Kaya remember yung sinasabi ko, pag-upo ni Sara, solve ang problema natin dyan. Galit lang naman din yan dahil sa EDCA eh. Pinapasok natin na sabi nyo hindi natin papapasukin. Kaya alam mo, matinding laban to. I strongly believe. Opinion ko lang po ito ha. Hindi lang po to laban ng mga Pilipino. They will really destroy the Duterte. Nakakatakot yan kasi may tagalabas na pong puwersa eh. And tandaan natin may pera mga yun. Kailan ba na itsepwera ang mga kano? Sige nga, kayo magsalita. Panahon ng Duterte, tama po ba o tamang-tama? Pababalikin pa ba nila Duterte? Gagawin nila lahat ng paraan. Ang problema nilang mag-asawa, ramdam din ng milyong-milyong Pilipino sa ngayon. Sabi ng Philippine Statistics Authority, bahagya ulit bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Marso. 3.7% na yan kumpara sa 3. Sige, asikasuhin nyo pa SMNI. Asikasuhin nyo si Pastor Kibuloy. Ha? O ayan, inflation natin. Lintik kayo. 4% lamang noong Pebrero. Numero 1 dahilan nito ay ang pagsipa ng presyo ng iba't ibang pagkain. Kibuloy pa kayo. Mag-SMNI pa kayo. Ha, yan ang asikasuhin nyo. Naiinis kasi ko eh. Kung ano-anong pinag-aasikaso nitong mga to eh. Puro Pastor Kibuloy, puro Duterte, puro SMNI. Gaya na lamang ng bigas na posible pa raw lalong magmahal sa susunod na 3 buwan dahil sa epekto ng El Nino. Of course, yung problem natin talaga, yung problem nila, yung water. Doon sa mga may access to irrigation, of course, sinasabi nila na okay yung production nila. Pero doon sa ibang areas naman na walang access, may mga nagre-report na may mga damages na sila. Unless there is really some intervention na mangyayari sa market na biglang bababa yung presyo, wala kaming nakikita sa ngayon. Bukod sa bigas, isa pang nagpalala sa inflation ay ang pagtaas ng gastusin sa transportasyon, gaya ng pagtaas ng singil sa petrolyo at pamasahe sa tricycle. Lahat yan, sama-sama na problema natin sa pagtaas ng presyo.
Wala naman yung efforts kasi nila diyan, eh. Nakikitaan niyo ba sila ng efforts? Sana si Ontiveros, gawa ka ng panukalang batas, paano natin mababawasan 'tong inflation sa gasolina. Kaysa inaatupag mo si Pastor Kibuloy. 'Di ba, wala ka bang maisip, Risa? Tumaas din ang presyo ng karne, tinapay at mga sangkap nito. Nagmahal din daw ang presyo ng serbisyo sa mga restaurant at accommodation. Kabilang na yung gasto sa pagta-travel. Pero kung may tumaas, meron din namang nagmura, gaya ng presyo ng isda, mantika, gulay at asukal. Sa ngayon, nananatiling pasok ang inflation ng bansa sa 2 to 4% na target ng gobyerno para sa taong 2020. Masaya pa sila, oh. Kasi ang target nila, ang inflation 2% to 4%. Huwag niyo pong tingnan sa gano'n, ha? Mag-isip-isip po kayo diyan kung sino yung nasa economic team niyo diyan. Oh, hindi porket pasok yan, okay yan. Alam niyo kung bakit? January 2.8% ang inflation. February 3.4. March 3.7. Anong punto? May trending na po. Pataas ng pataas yan. Ibig sabihin, we have a problem. Hindi porket pasok yan ngayon. Pasok pa rin yan sa April. Probably, pasok pa rin sa 2 to 4% yan sa April. But how about May, June, July? Lalo't ganyan. Hindi nyo ba napansin ang taas ng dollar ngayon? Tingnan ninyo. Trending yan. Tandaan nyo yan. Ngayon, kung ang patuloy nyong aasikasuhin yan, lintik na tsa-tsa na yan. O ang pagtutuunan nyo ng aksyon ay mapasara ang prangkisa at tanggalan ng prangkisa SMNI. O mahuli si Pastor Kibuloy. Asa na ang ginagawa nyong batas?